Pakinggan po natin, pakinggan po ninyo ang pahayag ng mga otoridad na kumuha sa labi nitong si Joseph Cabral doon sa bangin at kung ano yung sinasabi ho ng driver, paano talaga nag-umpisa at ano mga dahilan bakit sila ay nakarating dyan sa lugar na yan. Pakinggan po ninyo, mahalaga po yung ganito mga statement, paliwanag kasi ito yung mga pinagbabasihan ng malalimang investigasyon sa kontrobersyal na dating Undersecretary ng Department of Public Works and Highways. Hindi pa naman. Yung mga ano lang, yung mga limbs, upper limb tsaka lower limbs niya, yung mga broken, mga paa, kamay, putol-putol. Pero no breathing tapos wala ng pulse. Oh, wala. So, mako-confirm natin na wala na talaga. Yes, ma'am, pero doktor pa rin naman ang mag-declare. Hindi, wala na yan. Patay na Ano talaga. yung sa itsura niya sa pagkaano niya, sir, sa mga bato? Paano yung itsura niya? Nakahiga siya sa may, nakaside siya sa may bato na nakaganyan, parang nakatikot. Nakaganyan. Kwento mo naman anong nangyari? Ito yung driver, oh. Ano po, umaga po, dito po kami sa may Cannon Road na nagtambay po kami, nagpapalipas po ng ano parang ano lang po, tatanggal na stress. Ano, tapos pinalis po kami ng mga pulis kasi bawal po rito at accident po yung lugar. So dumiretso na po kami ng Baguio, kumain, tapos check-in, tapos niyaya po ulit niya akong pabalik dito. Apo. Ngayon, sabi niya alas 3, sabi ko, mamaya na lang po ma'am. Bumaba kami po mga 2:30, dating dito po ng alas 3, bumaba po siya, nagpaiwan sa akin. Bago po naman iwan, nakaupo po siya doon sa may bato. Sabi niya, balikan ko na lang siya. Pagbalik ko po siguro 1 hour, nakita ko, binalikan ko wala na po dito sa pwesto niya. Ngayon, sinilip ko yung baba, hindi ko naman po makita. Kasi natatakot din po ako, baka mahulog ako. So, iikot po ako, nagtanong po ako sa mga tao dito na kung walang nakitang dumaan na babae, wala nang daw po. Tapos bumalik muli ako para silipin. Talagang wala po. Umakyat po ako sa may Baguio ulit. Tingin lang dito kuya. Sa hotel. Kuya, dito tingin ba yan? Sa hotel, pinunta namin yung chinek-checkinan na tinanong ko yung receptionist, wala naman daw po doon. Tapos balik na ulit po ako dito sa may Cannon Road para hanapin. Kaya lang, gabi na po, hindi ko na masyadong makikita yung hindi ko kabisado yung daan. Nagpatulong na po ako sa mga pulis para hanapin. Wala naman po akong flashlight na waiting pang flashlight, kaya sa kanila po ako humingi ng tulong. Saan kayo galing? Bago kayo nakarating ng Baguio kuya? Galing po kami ng Maynila. Anong sadya nyo sa... Ano lang po, magpapalipas yung para magre-relax lang po siya. Dahil? Hindi ko po alam kung anong dahil na pag-relax. Basta yun lang po ang alam ko. Nung Hindi ko naman alam na ganun po ang mangyayari. bumibiyahe po kayo, wala po siyang kinukwento? Wala naman po siyang kinukwento sa akin. Kung pero sa problema, wala naman po kinukwento sa akin. Basta yun lang po. Pag upo niya, matutulog. Sabi ko lang, tulog po kayo dyan, pahinga. Yun lang po, wala nang iba. Wala siyang imik? Naimik lang po, yung sabi niya, saan tayo kakain? Sabi niya, ako na ba? Sabi ko, hindi po ma'am, ito lang ba? Saan tayo kakain? Yun lang po, wala na po iba. Anong mood niya during that time? Malungkot? O Yung sa kanya naman, dahil sabi ko, okay naman po yung aura niya. Hindi naman po siyang ganun kalungkot na wala naman po sa mukha niya na magano nang mangyayari. Wala po kong alam. Yun lang po. Pero bago mo siya iwan dito, kuya, may mga sinasabi ba siya? Wala na po siyang pagbaba niya lang. Ang sabi lang sa akin, balikan mo ako. Yun lang po, wala na. Nakailang beses po kayong balik, kuya, no? Pumunta kayo dun sa hotel, tapos balik. Bakit? Balik dalawa lang po. Umaga at saka nung hapon. Bakit pinili mong balik-balikan? Nararamdaman mo ba na andito? O ano? Hindi po. Siya po ang gustong bumalik dyan. Na sabi niya, gusto ko doon. Siyempre ako naman po, driver lang ako sumunod sa kanya para pag-drive siya papunta rito. wala kang hinala na meron siyang Wala kakaibang naman po gagawin? akong hinala na Or kutob? gagawin niya yun.
Kung alam ko lang po, hindi na kami bababa rito, doon na kami sa hotel magpe-permis. Nung unang balik mo, kuya, ba't mo sinilip? Naramdaman mo ba na baka tatalon o baka may Hindi, ginawa? sinilip ko, baka mamaya po nahulog, kaya sinilip ko. Eh, wala naman po ako nakita, kaya umalis na uli ako para magtanong. Kuya, ba't hindi mo siya pinigilan? Hindi ko po nakita siyang gagawin niya yun. Wala po ako dyan, nandun po ako kasi umalis po ako. Iniwan ko po siya para, kung magre-relax siya, babalikan ko na lang siya. Kuya, kanina nung inaangat yung body bag, anong naglalaro sa isip mo nung nakita mo na siya? Wala, naiyak na lang po ako. Hindi ko akalain gagawin niya po. Kasi driver lang po niya. May tiwala po ako sa kanya. Sabi niya dami, tutulungan niya ako habang buhay. Ayun, no? Naiyak na, nag-emotional na, wala tayong magagawa, ganun talaga, tao lang. So, ayan po yung pahayag nung isa una, yung nag-rescue, kasama sa nag-rescue, kung paano nakita yung wala nang buhay na Yosek sa Cabral dun sa Bangin. Tapos yung sa inang kwento ng pamilya, nung driver. Sandali, kung yung mapapansin doon sa kanyang sinabi, galing siya ng Manila, actually taga Quezon City po yan. Pupunta ng Baguio, pupunta ng malayong lugar na yan para mag-relax. Siya lang. At yung driver. Siya at saka yung driver. Dalawa lang sila. Yung asawa hindi kasama, mga anak hindi kasama. Bakit kaya? Yun yung yun ang isa sa nakakapagtaka. Bakit nag-decide na mag-relax kasama lang yung driver? Bakit pinayagan ng asawa at pamilya? Wala kayang away? Tanong lang po ito. Hindi ito intriga. Nagtatanong lang tayo. Naalala ko nung ako'y aktibo pa sa pagiging investigation sa mga balita. Tayo ay matagal-tagal na nag-cover ng mga balita sa NBI, Police, Korte. Nalangin na itatanong yan, lahat ng anggulo. Ito naman itanong lang. Wala kayang away sa pamilya bago ito umakyat ang Baguio? Yun ang isang dapat alamin. Kasi di ba doon sa interview doon sa mister nung patay na, nung makita na doon na sa Purinari, ano sabi ng asawa? Sabi niya, ang paalam niya, magre-relax lang kaya amalis. Ang sabi raw nung lalaki, akala ko ba meron kang hearing? Akala ko ba meron kang dadalo ka sa ICI investigation? Kasi naka-schedule po. Naka-schedule siya na sumalang sa ICI investigation dahil may invitation sa kanya ang ICI. Pero hindi siya dumating. Tapos, mas inuna pala na ang plano ay mag-relax sa Baguio City. Kaya, mayroong konting pagdududa ron na baka mayroong away sa pamilya kasi hindi naman ho talaga biro. Hindi ko sinabi na si Cabral ay korap. Hindi ko sinabing si Cabral sa kabilang buhay na ay nagpayaman. Pero siya ay under investigation dahil sa kanyang pagiging Undersecretary for Planning, tulad na sinabi ko sa ilang mga video na marami siyang alam sa korupsyon na ito. Okay? Yun yung isang issue. Ayun, sinabi ng driver, nung paakyat pa lang sila, pagdating sa lugar na yun, tumigil at gusto nga magpaiwan. Ayaw daw pumayag ng driver, tuloy muna po tayo. Tapos sabi, sige, balik na lang dun sa lugar na yun. Tumigil pero pinagbawalan dahil marami yung tao. Tapos umalis ulit. Tapos pating na ng hapon nagpahatid, bumalik doon. At nagpaiwan. Something na, wow, kakaiba. Papunta pa lang doon, gusto nang tumigil doon sa area kung saan malapit sa Bangin. Yun ang sabi ng driver. Hindi lang pumayag ng driver kasi sinita nga sila ng pulis dahil bawal dyan. Delikado nga, Bangin So umalis sila. Ang sabi lang daw bumalik tayo rito. Bumalik nga sila ng hapon. At nagpaiwan. Umalis yung driver kasi driver lang siya, inutusan lang umalis. Umalis nga. Pagbalik, wala na. So, planado ba o ano? Aksidente. Talagang kailangan mas malalim ang investigasyon. Ulit ko, sarili ko pong opinion at analysis sa isyong yan kasi nire-recall ko lang yung nung ako ay aktibo sa pag-iimbestiga bilang broadcast media tayo or nasa broadcast industry na nag-iimbestiga ng mga kasong ganyan bago tayo magbalita. Maraming anggulo. Alam ng pulis at NBI sinasabi ko. Maraming anggulo sa pag-iimbestiga. Ano ang sanay mula sa pamilya, sa dinaanan, sa kasama sa opisina,
Marami dyan eh. Third party, kung ano pa, business, or related sa trabaho. Marami pong anggulo ang ganyan. Kaya ako na ipapaliwanag ko. So, abangan natin ang closure kung kailan ng investigasyon dito sa nangyari ito at investigasyon sa flood control scam. Kasi yan po ang pinaka-main na issue at dahilan